Maligayang pagbabalik mga ka-Ziethshen. Sa video na ito, ibubuod natin ang sci-fi action na pelikulang Dune Part 2 na ipinalabas ngayong 2024. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video. Kaya sit back and relax. Ang sangkatauhan ay maaaring maglakbay sa kalawakan sa taong 10,171 at may isang mahalagang sangkap. Ito ay ang tinatawag na spice na matatagpuan lamang sa planetang Arrakis. Dumating sa planeta ang mga maharlika at malupit na tinatrato ng imperyo ang mga lokal sa planeta, na kilala bilang Freemen, na naglalayong kontrolin ang supply ng spice at balak mag-colonize sa planeta. Ang pamilya Harkonnen ang namamahala sa Arrakis sa loob ng maraming taon, ngunit isang araw ay pinaalis ang Harkonnen ng emperador at ang pamilya ng Atreides ang pumalit. Gayunpaman, ang Harkonnens ay hindi kailanman tumigil sa paghihiganti, at sa huli ay naglunsad ito ng isang pag-atake sa Arrakis upang mabawi ang pamumuno sa planeta. Karamihan sa pamilyang Atreides ay pinaslang, maliban sa anak na si Paul, at sa kanyang ina na si Jessica na tumakas papuntang disyerto at nakipagkita sa mga Freemen. Si Jessica ay kabilang sa Bene Gesserit, isang lihim na organisasyon na gumawa ng isang propesya kung saan paniniwala ng Freemen na si Paul ang maaaring pinili na iligtas sila mula sa imperyo. Pinatunayan ito ni Paul sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Nang maglaon, pumayag ang Freemen na isama sila sa kanilang komunidad. Ngunit lahat ng iba pa sa universo ay naniniwala na walang naiwan sa pamilyang Atreides. Samantala, si Vladimir ang pinuno ng pamilyang Harkonnen ay ginantimpalaan si Rabban na kanyang pamangkin para sa pagtatapos ng misyon na ginawa nito sa pagbibigay ng utos sa kanya sa pampalasa ng pagmamanupaktura nito sa Arrakis. Samantala sa kabilang disyerto, makikita natin ang pangkat ni Paul ay nagtatago nang narinig nila ang pagbagsak ng spaceship ng pangkat na mga mandirigma ng Harkonnen. Nag-iwan sila ng isang bangkay at pagdating ng kalaban ng mas malapitan, isang kulog ang nagsimulang tumawag sa higanting mga uod. Naririnig ito ng mga Harkonnen, kaya nagdesisyon ang mga ito na lumipad sa pinakamalapit na mataas na bato upang hanapin ang higanting uod. Ngunit sa sandaling iyon, isang eclipse ang nagpadilim sa kalangitan at ginagamit ng mga Freemen ang pagkakataong bumaril sa mga ito gamit ang kanilang mga sandatang laser mula sa malayo. Isa sa mga sundalo ang bumaba upang tingnan ang bumagsak na kasamahan, kaya nagmadali si Paul na kunin ang sandata at nagsimula silang maglaban ng lalaki, pagpapakita ng mahusay na mga kasanayan sa pakikipaglaban bago niya ito mapaslang. Lumilitaw ang pangalawang sundalo sa likod ni Paul, pero agad itong napalo ni Jessica gamit ang bato. Nang matapos ang labanan, kinuha ng Freemen ang lahat ng tubig mula sa mga bangkay. Biglang samuka si Jessica at ang iniisip ng iba na naiinis siya sa nakikita. Pero siya ay palihim na buntis. Lahat ng katawan ng mga sundalo ay nakatambak at tinawag ng Freemen ang isang higanting uod at nilabas ang mga ito. Samantala, sinabihan si Rabban ng kanyang alalay na alisin na ang kanyang mga tropa sa mga teritoryo ng Freemen, sapagkat unti-unti na silang nauubos doon. Galit na galit si Rabban, nagsimulang bugbugin ang kanyang alalay habang sumisigaw na natatalo na sila. Nakarating ang grupo ni Paul sa bayan ng Freemen, at maraming mga tao ang hindi nasisiyahang makita si Paul at nag-iingat siya, ngunit may mga lokal na naniniwala sa kanya. Gayunpaman, ginabayan sila ni Stilgar na sinisikap kumbinsihin ng konseho na si Paul ang napili bilang tagapagligtas nila, ngunit hindi sila kumbinsido. Pinagbigyan pa sina Paul at Jessica ng pagkain. Kalaunan tinawag si Jessica para sa isang ayuno kung saan tinanggal nila ang tubig sa katawan ng bihag nila at ibinuhos ito sa loob ng kuweba na puno ng tubig. Pinaliwanag ni Stilgar na tubig na nasa lawa ay gawa ng Freemen bilang tulong sa muling pagbangon ng planeta, at sinabi rin niya na ang kanilang kagalang-galang na ina ay lubhang nanghihina. Gusto ng mga Freemen na si Jessica ang papalit sa kanilang ina, at walang pag-alinlangan itong tinanggap ni Jessica para matulungan ang kanyang anak na si Paul. Gayunpaman, binigay sa kanya ang tubig ng buhay, sapagkat ito ang lason na maging malaya ang kaluluwa ng tao. Kapag natanggap ng katawan ni Jessica ang tubig, siya ay mamamatay. Sinimulan niyang inumin ang tubig, at agad siyang nangisay. Habang ang bata sa kanyang sinapupunan ay nagbabago, naging kulay asul ang kanyang mata at napagtanto ng kagalang-galang na ina na siya ay buntis. Nang maglaon, ang ina ay pumanaw, at nagkaroon ng mga kuro-kuro ang mga Freemen. Ang iba ay nag-isip na isang milagro ang naganap, sapagkat nakayanan ni Jessica ang lason, na nagpapatunay lamang sa propesya. Habang nagkakagulo ang mga Freemen,
Pinaliwanag ni Paul na dumaan sa matinding pagsasanay ang kanyang ina upang kayanin ang lason, kaya hindi ito isang milagro. Walang balak na pamunuan ni Paul ang Freeman, bagkus ang gusto lamang niya na makipagtulungan sa kanilang pakikidigma. Sa pinapakita ni Paul na mapagpakumbaba, nararamdaman ni Stilgar na siya ang napiling tagapagligtas. Nagising si Jessica at sinabi niya kay Paul na ang kanyang sinapupunan ay kinakausap siya at dapat din siya uminom ng tubig ng buhay. Kalaunan, binigyan si Paul ng isang tolda at pagkain upang magamit niya sa paglalakbay papuntang disyerto, at nang sa ganun makasanayan niya ang paraan ng Freeman. Kasama sa kanyang paglalakbay si Chani, para gabayan siya at maging mahusay pa sa mga bagay-bagay na kailangan malaman niya bilang isang Freeman. Sa katagalan, naging romantiko ang kanilang samahan. Samantala, patuloy na kinakausap ni Jessica ang kanyang anak sa sinapupunan, kung saan gumagawa siya ng paraan baka sakaling magbago ang isip ng mga Freeman. Sa mga sumunod na araw, may dumating na isang taga-ani ng spice sa disyerto, nang biglang umatake ang Freeman na galing sa ilalim ng buhangin, ngunit meron itong backup na mga sandata na nagpatago sa kanila. Lumabas sina Paul at Chani at inatake ang dalawa pang sundalo, nagpahabol si Paul sa kalaban sa ere, kaya ginamit ni Chani ang kanyang laser upang tamaan ito. Kasunod nito, lumabas pa ang dalawang Freeman at pinaputukan ng harvester at sa huli bumagsak ito. Nang gabing iyon, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang tagumpay, at sa wakas ay tinanggap si Paul bilang bahagi ng Freeman. Kinabukasan, nanood si Paul kay Stilgar na nakasakay sa uod, at tinanggal ang singsing ng kanyang pamilya, at pagtanggap niya na hindi na siya isang Atreides. Si Chani ay sumama sa kanya, at nagkahalikan sila. Sa mga susunod na buwan, ang grupo ay patuloy na naglalakbay ng magkasama sa pamamagitan ng disyerto, at ibinabagsak ang sinumang mga ani ng spice na mahahanap nila. Dahan-daang naging sanhi ng malakihang pagkalugi para sa mga Harkonnen. Nang mabalitaan ito ni Vladimir, ang tungkol sa lahat ng problemang ito, pinatay niya ang kanyang dalawang katulong. Tinawag niya si Rabban, at nagpapaalam sa kanya na kung patuloy silang mabibigo, ang mismong emperador ang mapapaalis sa kanila sa pagkontrol ng pampalasa. Kaya inutusan niya si Rabban sa dapat na gawin ang tamang bagay o kung hindi, paparusahan niya ito. Balik ang eksena sa grupo ni Paul, kung saan nagising siya mula sa panibagong bangungot. Sinubukan niyang ibahagi ito kay Chani ngunit hindi niya ito masyadong maalala ng detalyado. Sinabi niyang nakikita niya ang sarili niya na sumusunod sa isang babae, may digmaan habang daan-daang tao ang namamatay sa kanilang paligid. Sinabi sa kanya ni Chani na epekto ito ng matinding pagkalanghap ng pampalasa. Pagkatapos ay naghanda si Paul para sa seremonya ng Freeman ng pagpasa na binubuo ng pagpapatawag at pagsakay sa isang sandworm. Sinubukan ni Paul ang buhangin sa ilang mga lugar hanggang sa mahanap niya ang perpektong lugar at inilagay ang isang thumper. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang uod na mas malaki pa kaysa pangkaraniwan, ngunit hindi natakot si Paul na tumalon sa ibabaw nito at gumamit ng ilang mga kawit, nakakapit siya sa uod bago siya bumagsak. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, ikinokonekta niya ang kawit upang simulan ang pagsakay sa uod ng maayos, nakakakuha ng paggalang si Paul sa mga Freeman. Ang balita ay mabilis na nakarating kay Jessica na humiling sa kanyang mga tagasunod na ipakalat ang salita. Nagpasya siyang maglakbay sa timog upang magtipon ng mga tagasunod doon, ngunit hindi sumama si Paul sa kanya. Nang nagpasya siyang magpaalam kay Paul, napagtanto niyang siya ang babae sa panaginip. Samantala, inatake ng Freeman ang isang imbakan ng pampalasa ng mga Harkonnen, kung saan inutos ni Rabban ang isang pag-atake ng kanyang hukbo sa mga Freeman, ngunit wala silang makita. Pinasabog ni Rabban ang bato, na naging sanhi ng isang malaking pagsabog, at nababalot ng makapal na alikabok ang paligid. Pagkatapos nito, si Rabban at ang kanyang hukbo ay nagsimulang maglakad sa pagitan ng mga alikabok, kung saan binibigyan ng pagkakataon ang Freeman na palibutan sila at simulan silang patayin isa-isa. Takot na takot si Rabban at sinubukan ng kanyang mga tauhan na tumakas, gayunpaman, nananatiling agresibo ang pag-atake ng mga Freeman sa sasakyang panghimpapawid ni Rabban, at nagawa pang makatakas ni Rabban sa proseso. Samantala, nababahala ang Emperor sa pag-aatake ng Freeman na may posibilidad na maangkin muli ang liderato. Pinayuhan siya ng kanyang anak na babae na si Prinsesa Irulan, na bigyang daan ang malawakang paglusob ng hukbo. Kalaunan, kinausap ni Irulan si Helen, at sinabi nito na si Paul ang bagong propeta ng mga Freeman. Kinumpirma nito ni Helen,
at hindi dapat malaman ng sino man ang malawakang pagpatay sa pamilyang Atreides, lalong-lalo na ang Emperor, sapagkat maaring malaman ng kataas-taasan at mawala sa pwesto ang kanyang ama bilang emperador. Samantala, ang pamangkin ng Emperor na nagngangalang Fade ay naghahanda sa isang patimpalak na gaganapin sa araw ng kaarawan ni Vladimir. Isang labanan sa pagitan ng mga kalahok kung saan si Fade ang nangunguna at naging kampiyon sa patimpalak. Kalaunan, itong si Fade ay humarap kay Vladimir kung saan sinabi sa kanya na nakapasa siya sa pagsubok at pwede na niyang angkinin ang Arrakis at plano ni Vladimir na pabagsakin ang Emperor at si Fade ang papalit sa pwesto. Sa sumunod na eksena, napansin ni Fade ang nagngangalang Margot na sinusundan siya. Si Margot ay miyembro ng Bene Gesserit. Napagtanto ni Fade na siya ang babae sa kanyang panaginip at nagawang manipulahin ni Margot si Fade hanggang sa makarating sila sa silid at doon naganap ang pagbuo. Kinabukasan, nagpaalam si Margot kay Helen at irulan na ang dugong nananalaytay sa kanyang sinapupunan ay anak ni Fade, tulad ng kanilang napag-usapan. Kasabay nito, idineklara ni Vladimir si Fade na siya ang bagong gobernador ng Arrakis. Samantala sa disyerto, isang grupo ng mga kontrabandista ng Harvester ang kumolekta ng pampalasa, kung saan nag-abang ang Freemen ng nakatagong mga landmine upang sirain ang lahat ng kanilang kagamitan. Tumalon si Paul sa isa sa mga kontrabandista, ngunit siya ay napahinto sa pag-atake nang mapansin niyang si Gurney ito, ang War Master na nagtatrabaho sa kanyang pamilya, kaya agad niyang pinahinto ang kanyang mga kasama sa pag-atake at niyakap ang kaibigan. Kalaunan, nagsimulang maglakbay na magkasama ang grupo ni Gurney at Paul, kung saan pinayuhan ni Gurney si Paul na maging malaya at kontrolin ang Freemen upang maghigante. Natakot si Paul na gawin ito dahil ang kanyang mga pangitain ay humantong sa isang digmaan na may milyon-milyong katao ang mamamatay. Ibinunyag ni Gurney na alam niya kung saan itinago ng pamilyang Atreides ang lahat ng kanilang armas. Naglakbay sila sa nakatagong kuweba, kung saan mabubuksan lamang ang pinto sa pamamagitan ng dugong bughaw ni Paul. Sa loob nito, nahanap nila ang 72 atomic warheads. Samantala, dumating si Jessica sa timog at patuloy na pinapalaganap ang salita tungkol sa mga nagawa ni Paul. Siya ay nakipagkita sa tagabantay na nagpapakita sa kanya kung paano ginagawa ang tubig ng buhay. Sa loob ng templo, dala ng tagabantay ang maliit na sandworm na niloblob sa maliit na lawa para kunin ang lason sa katawan nito. Kasunod nito, ginamit ni Jessica ang kanyang kapangyarihan upang puwersahin ang tagabantay na ibahagi ang tubig ng buhay kay Paul. Nakikita ni Paul sa kanyang pangitain si Chani na nasunog ang mukha nito. Bigla siyang nagising at nakaharap ang lahat ng Freemen. Nakarinig sila ng mga pagsabog, kung saan umaatake na si Fade sa kanila, at nagdadala ito ng mga mabibigat na armas mula sa sasakyang panghimpapawid. Dumating si Rabban at hinarap niya si Fade para kumprontahin ito, ang tungkol sa pagkuha ng kanyang trono, ngunit mabilis siyang sinunggaban ni Fade pababa, at pilit na pinapahalik sa kanyang paa. Pagkatapos nito, si Fade ay nakipagkita sa kaibigan ni Chani, kung saan nahuli nila ito sa panahon ng pag-atake, dahil tumanggi ito na ibahagi ang anumang impormasyon, siya ay pinatay ni Fade. Sumakay ang grupo sa mga sandworm papuntang timog, samantalang si Paul ay dumating sa templo kung saan binigay sa kanya ng tagabantay ang tubig ng buhay, at walang pag-alinlangan na ininom ito. Gayunpaman, nagkaroon siya ng pangitain kung saan nakikita niya ang kanyang babaeng kapatid sa hinaharap, at sinasabi sa kanya ang tungkol sa kung ano ang totoo sa kanilang pamilya. Sa oras na iyon, nakarating ang grupo ni Paul sa templo, at nakita ni Chani si Paul na wala ng malay. Sinisisi niya si Jessica sa nangyari kay Paul, ngunit ginamit ni Jessica si Chani sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan upang tapusin ang ritual, kung saan kumuha si Chani ng patak ng tubig, at kalaunan nagising si Paul sa proseso. Ang lahat ay namangha sapagkat isa itong milagro, ngunit hindi kumbinsido si Chani at nagawa niyang masampal si Paul. Sa isang pribadong lokasyon nag-usap ang mag-ina, kung saan ipinaliwanag ni Jessica kay Paul ang tungkol sa kanilang pamilya. May dugong Harkonnen si Paul na nananalaytay sa kanyang dugo, lumalabas na ama ni Jessica si Vladimir. Dumating si Paul sa konseho, kung saan inihayag niya na isa siyang prinsipe ng Arrakis at tanggapin siya bilang kanilang bagong pinuno, upang muling ibalik sa masaganang buhay para sa mga Freemen. Kalaunan, nakatanggap ng mensahe ang Emperor mula kay Paul kung saan hinahamon siya sa pag-alis sa kanya sa trono. Samantala,
Dumating ang hukbo ng Emperor sa Arrakis, gumawa ng plano si Paul kasama ang Freeman para hulihin ang Emperor ng buhay. Nakikita din ito ni Vladimir, ang pagdating ng hukbo ng Emperor kaya sinabihan niya si Fade na balaan ang kataas-taasan. Gayunpaman, sa oras na iyon, umatake na ang Freeman sa pangunguna ni Paul gamit ang armas ng kanyang pamilya. Kalaunan, nakapasok na ang Freeman kung saan napatay ni Paul si Vladimir. Sa mga sumusunod na oras nanalo ang Freeman sa digmaan, sinubukan pang tumakas ni Rabban, ngunit nahuli siya ni Gurney at pinatay siya nito. Sa gabing iyon, natapos ang digmaan at lahat ng katawan ng kalaban ay sinunog maliban sa katawan ni Vladimir na itinapon sa buhangin. Kinabukasan, nalaman ni Paul na ang kataas-taasan ay nasa ibabaw nila, naghihintay ng pag-atake. Sinabi niya kay Gurney ang isang babala, na nagsasabi na kung hindi nila igalang ang kanyang trono at pag-atake sa kanya, pasasabugin niya ang lahat ng pampalasa sa planeta. Kalaunan, nag-anunsyo si Paul na papakasalan niya si Irulan, gusto niyang sagutin ng Emperor ang nangyari sa kanyang pamilya, ngunit tumanggi ito. Kaya binigyan niya ng patalim si Fade bilang kumatawan niya at nagsimulang maglaban ang dalawa. Kalaunan napatay ni Paul si Fade at walang magawa si Irulan kundi pakasalan si Paul at napunta ang trono kay Paul. Iniabot ni Paul ang kanyang kamay sa Emperor para halikan nito ang singsing ng kanyang pamilya. Samantala, balisa na lumabas si Chani sa lugar at tinanggap ng kataas-taasan ang pagiging pinuno ni Paul. Sa pagtatapos ng pelikula, inatasan ni Paul si Stilgar na dalhin ang mga Freeman sa matiwasay na pamumuhay. Sa kabilang banda, hindi sumama sa kanila si Chani at umalis ito sakay ng Sandworm.